Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Flag down rate sa mga taxi. Gustong gawing 50 pesos kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Summer, opisyal nang nagsimula sa bansa. Mga Pilipino, kanya-kanya ng diskarte na para magpalamig ngayong panahon ng tag-init. Dating Pangulong Gloria Arroyo, mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ni Congressman Iggy Arroyo. Dumalaw sa unang araw ng kanyang burol sa ancestral home ng mga Arroyo sa La Vista. Imbitasyon kay Associate Justice Maria Lourdes Sereno na tumestigo sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona na baliwala raw sa pagsasara ng kaso ng prosekusyon. Abogadong pinakontempt nang magtakip ng tenga habang nagsasalita si Senadora Miriam Defensor Santiago, nagbitiw na sa prosekusyon. Panukalang nagbabawal na dumura kung saan-saan isinusulong sa kamera. Mga lalabag, pagmumultahin na, makukulong pa. At sa showbiz saksi, Bella Padilla, hindi raw natutuwa sa nakukuhang international exposure dahil sa controversial cover photo. Bagong cover niya sa FHM March issue, inilabas na. Saksi. 50 pesos, yan po ang iniging flag down rate ng ilang taxi operator dahil daw sa walang patid na pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo. Pero ang ilang taxi driver na aming nakausap, tutol sa dagdag singil. Saksi si Rafi Tima. Mula raw nung huli silang magtaas ng singil noong 2010, tumaas na rin daw ang gastusin ng mga taxi driver at operator sa produktong petrolyo. Kaya naman mula 40 pesos, gusto ng isang grupo ng taxi operators na gawing 50 pesos na ang flag down rate sa taxi. Bukod sa 10 pisong dagdag sa kasalukuyang flag down rate, piso ang hiling nilang taas singil sa kada 300 metro. Nung nabigyan kami ng fare increase noong 2010, ang presyo ng auto LPG was 24 pesos, 24 pesos. Ngayon, 40 na. Halos dumoble na. Gayunman, ilang taxi driver na aking nakausap ang tutol mismo sa mungkahing dagdag singil. Ang pasayro naman, nababawasan kasi sabihin ng pasayro, ay wala na, mag-commute na lang tayo sa jeep na lang tayo. Makontrol yung gas. Kasi doon talaga kami nahihirapan. Saka yung boundary, medyo babaan sana. Mas mainam daw kung ibaba na lang ang singil sa boundary ng mga taxi operators na naglalaro mula 800 hanggang 1,600 pesos kada labas ng 24 oras. Pero ayon kay Suntay, sila mga operator naman daw ang mahihirapan dahil sa mahal ng maintenance ng taxi. Kasi kung ibababa pa natin yung boundary para lang mas malaking kitain ng driver, eh baka mas maganda pang magsala na lang rin, ibenta na lang yung mga sasakyan at wag na i-operate. Mahirap mag-operate ng palugi. Ang ilang paserong aming nakausap, hati naman ang opinyon. Masyado mataas. Jeep na lang. Mas okay pa yun, mura-mura. Okay lang. Eh kasi tumataas din naman yung gasolina. So parang maiintindihan naman. Sa susunod na linggo na isusumite ng mga taxi operators ang kanilang petisyon sa LTFRB. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Lumang ticket pa rin ang dala ng ilang traffic enforcer sa unang araw ng pagpapatupad ng single ticketing system para sa mga dumalabag sa batas trapiko sa Metro Manila. Paalala ng MMDA, hindi na ito pwedeng gamitin. Saksi si JP Soriano. Saan ka man mahuli sa 17 lungsod o munisipalidad ng Metro Manila at anumang grupo ang huhuli sa iyo, traffic enforcer man ng LGU, MMDA o LTO, ang iyong paglabag sa batas trapiko, iisang ticket na lang ang katapat. Kasabay kasi ng pagsisimula ng buwan ng Marso ang pagpapatupad ng single ticketing system sa Metro Manila. Pero ang mga traffic enforcer na ito sa EDSA Quezon Avenue, lumang ticket pa rin ang dala. Hinihintay pa nila ang bagong ticket. Pero ngayon pa lang, may agam-agam na raw sila. Pwedeng abusuhin ng ibang driver. Void na raw ang ganitong mga ticket ayon sa MMDA. Maliban na lang kung dati nang na-issue ang ticket pero di lang nababayaran pa.
Makikilala raw ang bagong Uniform Ordnance Violation Receipt o UOVR sa ilang security features tulad ng paglitaw na mensaheng gaya ng dapat disiplinado pag kinaskas. May code din ito para malaman kung saang lungsod o munisipyo in-issue. Dahil pwede pa rin kumpiskay ng iyong driver's license para sa ilang partikular na paglabag, ito na muna ang pansamantala niyong lisensya para di na mahuli sa ibang lugar. Malelesin natin ng kotong kasi pag palipat-lipat ka ng ibang jurisdiction, pwede kang takutin na wala kang hindi namin recognition, mapipilitan sigurong gumawa na hindi tama. Gayunman, pwede pa rin kayong ma-issuehan ng ticket kung may dagdag pang violation. 5 araw ang ilalaan para mabayaran ng penalty. Pero kung MMDA ang nakahuli, may 7 araw daw para magbayad sa anumang Metrobank branch. Ikinatuwa ng transport groups ang single ticketing system. Isa kasi ito sa matagal na nilang hiling dahil ang mga jeepney at bus driver daw ang pinaka nabibiktima ng halo-halong traffic violation system. Ang masasabi ko lang po ay wala akong masabi sa inyong kagalingan, Chairman. Iba-iba naman ang reaksyon ng mga motorista tungkol sa single ticketing system. Ayos yun. Kasi unified na, at least sistema nun, isa, hindi ka na makikitungo para bang iba-iba pang city as if different state. Kailangan matesting muna yan kung ano talagang kailangan, kung pwede talaga, kung totoo talaga yung sinasabi nila. Minsan kasi may pulis na titigitan ka rin Sunod daw na aayusin ang gawing magkakapareho ang penalty na singil sa bawat LGU. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Opisyal nang nagsimula ang summer season ngayong unang araw ng buwan ng Marso ayon sa Pag-asa. Kaya sa Barangay Saksi, pinulsuhan namin ang diskarte ng ilang Pilipino para maibsan ang matinding init. Saksi si Dano Tingkungko. Ilabas na ang payong, shades at iba pang proteksyon sa init ng araw dahil ayon sa Pag-asa, summer is officially it. Natapos na kasi ang Northeast Monsoon o amihan at nagsisimula na ngayon ang dry season. Siyempre, kasabay ng pagpasok ng summer, ang iba't ibang diskarte ng mga Pilipino para labanan ng init. Hindi na kayo siguro magtataka kung bakit kumakain ako ng halo-halo ngayon. Sa sobrang init kasi ng panahon ngayon, ito ang karaniwang diskarte ng mga kababayan natin para malagpasan ng tag-init. Pero hindi lang ako ang naghahalo-halo dito sa kalsadang to. Kasama natin ang mga Golden Girls na sina Nanay Emma at sina Nanay Jovita. So, Nanay, anong hawak ninyo ngayon? Halo-halo. Halo-halo. So, ba't ho kayo naghahalo-halo ngayon? Kasi mainit ang panahon ngayon. Ano ho bang nararamdaman ninyo kapag tag-init? Siyempre, nainitan tayo, masakit sa ulo, at saka parang hindi ka komportable sa sobrang init. Diba? Thank you po. Enjoy nyo halo-halo po ninyo. Hindi lang halo-halo ang pwedeng inumin o kainin kapag mainit ang panahon dahil dito sa buong kalsadang ito sa San Juan ay hindi lang mga halo-halo stand kundi iba pa rin mga pwedeng inumin at kainin para malagpasan ng tag-init. Tara! So dito merong banana Q. Tapos katabi naman niya merong nagtitinda ng gulaman na malamig. Paglagpas mong konti ng basketball court, meron namang nagtitinda ng mais konyelo, banana konyelo, halo-halo at gulaman. Tapos, diretso pa tayong konti. Isa pang halo-halo stand. At sa dulo nitong daang nito nga, bago mag-Aurora Boulevard, meron isa na namang halo-halo stand. Sa Quezon City naman, kahit hindi pa weekend, ipinasyal na ni Nanay Honey ang mga anak at apo sa swimming pool malapit sa kanila. Pupunta kami dito para mag-enjoy. Tapos, mabawasan yung stress. Inabutan ko rin nagpapalamig sa pool ang mag-asawang sina Rolando at Teresita na di na raw matiis ang sobrang init. Medyo mahina ng katawan. Kailangan konting lamig para babalik yung resistensya na gusto. Dito sa Metro Manila, inaasahang maglalaro ang temperatura mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. Pero dahil umiiral pa rin ang La Nina, asahan pa rin daw ang mga pag-ulan. Meron din pag-uulan pero inaasahan natin mga isolated ng pag-uulan dito sa Visayas at sa Mindanao. At mga ating kakalimutan ay nandito pa rin yung epekto ng La Nina. So, ang maapektuhan niya dito sa eastern section.
Dahil posibleng sala sa init, sala sa lamig ang summer 2012, paalala ng DOH mag-ingat sa mga respiratory diseases gaya ng ubot-sipon. Gayon din sa mga sakit tuwing tag-init tulad ng heat stroke, dehydration, skin rashes at diarrhea. Dala na rin ang panahon, of course. So, pag mainit, you lose a lot of fluids. So, napaka-importante na meron tayong baon tubig. Para sa Barangay Saksi, Dano Tingkong, nag-uulat. At ngayong tag-init kung kailan madalas pa namang magkasunog, lalong mahalaga ang supply ng tubig. Giit ng Maynilad, walang dapat ipangamba sa supply dahil sapat daw ang naipon tubig sa Angat at Lamesa Dam. Saksi si Steve Dailisan. Buti na lang at may poso pa sa bahaging ito ng Barangay Payatas. Dahil kung hindi, walang katubig-tubig ang mga residente. Ay, mahirap po talaga dahil yung kumakain, walang panghugas ng nauubusan ng pinggan. Kung tila tagtuyot sa Payatas, bumubulwak naman ng tubig sa Commonwealth Avenue Extension. Ayon sa Maynilad, sadyang pinakawalan ng tubig habang kinukumpuni nila ang valve ng kanilang Lamesa Booster Station. Ang service repair na yon ang siya palang dahilan kung bakit walang tubig sa Payatas at sa mahigit 20 pang barangay sa Quezon City, sa Caloocan, Valenzuela at sa May Kawayan at Tobando sa Bulacan. Ayon sa Maynilad, mapapaagaraw ang pagbabalik nila ng supply ng tubig sa mga lugar na mga apektado ng water interruption. Yung mga lugar na medyo mataas or malayo mula sa aming planta, maaaring madali ng ilang oras yung pagbalik ng tubig pero ahead of schedule pa rin ang ating pagbalik sa normal ng supply. Pero naibalik man agad ang supply, hindi naman daw ito magamit pang inom dahil malabo pa ang tubig. Pangamba pa ng mga residente, lalo na ngayong summer, baka maulit daw ang eksenang pila balde. Ayun nga po ang tanong namin, baka kasi bigla na lang mawalan to sa mga tao nga. Bigla na lang lahat kami wala kami mapagkunan ng tubig. Paniniguro ng Maynilad, sapat ang naipong tubig sa Angat at Lamesa Dam bilang supply ngayong tag-init. Bago pa umabot yung kasagsagan ng summer, nag-aayos na tayo ng ating mga pasilidad para mapaghandaan yung parating na tag-init. At base naman sa ating monitoring, may sapat na laman na tubig ang ating mga pinagkukunan na dam. Mahalaga yan, lalo pat madaling magkasunog ngayong mainit ang panahon. Katunayan sa unang araw ng Fire Prevention Month ay nagkasunog sa isang residential area sa Adalia Street ng Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Nasaksihan ito ni Hughes Cooper Leonard Veloria. Napula naman agad ang sunog na sa paunang investigasyon ay dahil sa naiwang bukas na ceiling fan. Sakaling magkahirapan pa rin sa tubig at walang fire extinguisher, mabisang alternatibo raw ang buhangin ayon sa Bureau of Fire Protection. Ang tubig kasi is a conductor of electricity. Usually kasi ang sunog natin, electrical fires eh. Baka tubig nga iba siya yan, napakadelikado yun. Kaya kung minsan, may ginagamit na tayo ng mga buhangin. Ako, si Steve Dailisan ng inyong saksi.